lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa. Pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado. Nag-ugat sa isang panawagan sa Facebook account ni Senator Bato de la Rosa bago matapos ang sesyon ng Senado noong May 13. Session is adjourned at 5:58 p.m. and we resume on Monday, At 3 o'clock. 3 p.m., May 18, 2026. Mag-aalas 6 ng hapon nang tinapos ang sesyon ng Senado kasabay ng balitang walang temporary restraining order na nakuha si De La Rosa mula sa Korte Suprema para pigilan ang isang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban sa kanya. 6:17 p.m. nang dumating ang nasa 29 na agents ng National Bureau of Investigation sa gusali ng Government Service Insurance System o GSIS sa hiling na rin na dagdag seguridad ng ahensya. None of the NBA agents had tactical gear with them. They were dressed as NBA agents, clearly identified. Alas 7:30 nang magkaroon ng koordinasyon ng NBI at GSIS para sa isinasagawang construction work sa lobby ng gusali. The GM found it better to secure the entrances going into GSIS because Senator Bato had called for a people power movement, and had there been anarchy in the building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. 7:02 p.m., dalawang NBI agent na lang ang naiwan sa ikalawang palapag ng gusali ng GSIS na siyang may koneksyon sa Senate building. Kikita nyo dyan, dalawa sila. They are with the uniform of NBI. And naglagay lang ng upuan dun sa may hagdan. Ayon sa DILG at PNP, 7:44 p.m. nang ibinigay ni Senate Sergeant at Arms General Mau Aplasca ang utos na lock and load sa mga security personnel ng Senado. Dagdag pa ng DILG katakatakan na hinayaan ni Aplasca na sundan siya ng mga sibilyan at ng mga uniform personnel dahil hindi ito standard operating procedure kapag may inaasahang armadong komprontasyon. 7:46 p.m. matapos tanungin ni Aplasca ang pagkakakilanlan ng NBI agents na nakaposte sa GSIS veranda, bigla na lang nakarinig ng 3 putok ng baril mula Senado. According to testimony of General Aplasca himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired 3 shots. Sa pagkakataong ito, walang nagawa ang mga NBI agent kundi magpaputok ng cover fire dahil sa pag-aakalang inaatake sila ng Senate security. Higit 3 minuto tumagal ang putukan sa Senado. Narito naman ang kuha ng security camera sa loob ng Senate premises bago maganap ang putukan. Makikita si Aplasca na nakaitim na jacket at patungo sa pinto ng GSIS veranda na may hawak na long firearm. He opened the door. Asked. At that point, I think he was asking. And at that point, the NBI agent was retreating. At there, stop. You could see that suddenly the reactions of the Marines were in ready position. We assumed that this was the first time shots were fired by General Aplasca. Maya-maya pa, namatay ang ilaw sa lugar at tanging emergency lights lang ang nakabukas. Dito makikita na sa gitna ng putukan, saglit na umalis si Aplasca at bumalik din kaagad. Aplasca pointed the gun towards the window and tried to discharge the firearm. However, the gun jammed. He tried again, the gun jammed, and then his aide fixed the gun for him. Continue. After which, he discharged the firearm again. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Sa puntong ito, makikita ang mga miyembro ng media sa gitna ng pagpapaputok ni Aplasca at iba pang tauhan ng Senate security.
7:50 p.m. nang opisyal na iniwan ni Aplasca ang crime scene. Sa huli na-recover ang 44 fired cartridges mula sa 4 na firearms, indikasyon daw na may 4 na nagpaputok ng baril ayon sa PNP. 23 sa mga empty shell na nakuha ay mula sa iisang baril na hindi pa raw matukoy ng mga otoridad sa ngayon. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus.